Bumibilis ang usad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil sa pagbabawas ng mga ipepresentang testigo ng prosekusyon. Bunsod nito, inaasahan na ng defense team na sunod nang uusigin ang Article 1 o ang umano'y maanumalyang paggamit ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ito ay base na rin sa line-up na isinumite ng prosekusyon sa kanilang pre-trial brief. Ayon sa kampo ni VP Duterte, inililipat na nila ang focus sa susunod na article, lalo na at si National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na ang huling testigo sa darating na Martes, July 21 para sa article of impeachment na grave threats, assassination plot at inciting to sedition. We're just shifting gears because I think after Director Matibag, we will proceed with Article 1. So now, of course, we're focusing on Article 1. Although we're prepared for it, syempre, as the trial goes, parating naman may fine-tuning yan here and there. Laman ng Article 1 ang akusasyon na umano'y hindi maipaliwanag na gastos na nagkakahalaga ng 500 million pesos ng Office of the Vice President mula 2022 hanggang 2023 at 112.5 million pesos naman ang sa Department of Education noong 2023. Samantala, nilinaw din ng depensa na hangad nilang maging mas maayos at mas mabilis ang takbo ng mga susunod na pagdinig. Kaugnayan ang naging pagpuna ni Defense Lead Counsel Attorney Sheila Sison sa naging manifestation o pagpapaliwanag ni Lead Prosecutor Representative Jervil Luistro kung bakit sila magwi-withdraw ng 6 na testigo. Sang-ayon si POA na mas maiging gawin ang pagpapaliwanag sa mga press conference imbis na pahabain pa ang mga talakayan sa loob ng impeachment court. Pero pag sa ganung paraan, ang pakiramdam po kasi ng defense ay nagkakaroon ng summation ng kaso at dahil doon ay kinokondisyon natin yung publiko at yung mga senator judges kung ano ba talaga yung ina-advocate natin at gusto lang natin maging patas tayo na pag mag-withdraw tayo ng witness, we simply have to say na i-withdraw natin yung witness. Iginagalang naman ng kampo ang naging desisyon ng prosekusyon na magbawas ng testigo. Anya, kapag dumating na ang oras na ang defense na ang magpipresenta, posible rin nilang bawasan o i-withdraw ang ilan sa mga nakalistang testigo depende sa magiging takbo ng paglilitis. Evan Alvarez, Sumahataw sa Balita Ngayon.